Hello, kumusta, kumusta? Good morning, good morning, good morning everyone. Good morning world. Today's video is for you guys that I will give you information about my channel. So this channel, Chris Weber Vlog USA, matagal na itong nagkaroon ng demonetization. Kasi may nangyari sa aking isang video lang. So ngayon, sasabihin ko sa inyo para aware kayo, especially yung mga bago pang mga YouTuber, tapos hindi pa nila alam, yung mga YouTuber, vlogger, tapos hindi pa nila alam, nagaano talaga ka-stricto ang community, ang YouTube community guidelines. So ganito yon. Nakadalawa na talaga akong apply, guys. Yung unang-una, nawala yung demonetization ko last year pa. Siguro na doon mga 2023, like early 2023. So, bakit? Magtanong kayo kung bakit. Kasi, nung nauso ang shorts, guys, yung remix na video sa shorts, yung mga shorts, di ba, meron tayong long videos, merong shorts videos, merong live. So, doon ako nadadali sa shorts video. Yung short videos na gitry ko pag-remix, ang laki-laki kasi ng views, guys. So, ganito yon. Pag maliit lang ang views na sa niremix mo ng video, okay lang yon. Walang maiinggit sa'yo or ang may tunay o original na may-ari ng video, hindi siya magagalit. Tapos ngayon, so okay ako. Parati akong gumagawa ng mga shorts video nung panahon na yon. Kasi ang advantage ko kasi, guys, sa shorts videos, ang daming makukuha mong subscribers. Minsan nga sa isang short videos, makakuha ko ng 30 subscribers, 25. Sometimes there is one time is 88 subscribers ang nakuha ko sa isang short videos nga nagka-views ng 4,000. 4K views. So ngayon, pag-usapan natin, kasi meron pa akong dollar sign noon. Okay pa ako noon, di ba? Okay ka ako. So, yung 4K views, nagkaroon lang ito na $1 yata nakita. Kasi, the rest of that earning is go to the original makers of this short video. So, it's okay. It doesn't matter kung how much they will give it to me. That doesn't matter to me. Ang gusto ko lang na yung kuha ako ng mga subscribers. Kasi na patunayan ko talaga na tuwing mag-upload ako ng remix short videos, marami talagang ma-earn ako na subscribers. I don't know why, but yan ang na-notice ko kaya tinutuloy ko. So walang problema yun. So after a while, nung nagkaroon ako meron akong remix na anong klaseng short videos. Ano lang, guys, ha? 15 seconds lang yon. Yung original videos ay may 30K views. Yung original na yan. Tapos nung niremix ko sa akin, after ng 1 week yata, nagkaroon ng 50 or more than that. 50K views. So, mas mataas pa sa original. So, ngayon, ang nangyari, pero, you know, guys, doon ako kumita ng 88 subscribers. Yun ang sinasabi ko, ang inaamor ko talaga, subscribers lang nag-i-increase. Diba? Tingnan nyo, malaki na ang subscribers ko dyan dito dahil sa mga shorts videos. Yan. Doon ako talaga nag-i-increase ng subscribers sa mga shorts videos ko. Lalo na yung mga remix.
Ang cute naman kasi ng mga original, di ba? So, ayun. Tuloy-tuloy ang paggamit ko. Continue natin yung 50k views. So, nung may-ari ng original na shorts videos na yon worth of 15 seconds lang, siguro nagalit sa akin. Kaya nire-report ako. So, nung nire-report ako, tinanggalan na ako ng $sign. Instead of green sign, ginawa ng white, which is nothing, demonetized na. Bakit? Dahil nga nag-complain yung may-ari ng short 15 seconds video sa aking video na niremix ko sa kanya. Palagay ko, bakit siya nag-complain? Kasi siguro mas malaki ang views ko kaysa sa kanya. So siguro kaya siya nagko-complain at pinatanggal niya yon at kinumplain pa nga Rios. Gumamit daw ako sa videos niya. So nagiging na-strike ako, na demonetize ako with the note saying Rios videos. So ngayon tinitingnan ko sa YouTube Studio kung anong klaseng Rios, kung kanino ako na sa strike o na demonetize. So, yun na nga yung videos na yun, yung pinakamalaking views. Yun yung videos na yun. So, hindi ko alam kung anong reason sa may-ari, bakit niya ako Rios video or copy video, strike niya ako. So, siguro, palagay ko, baka nagalit siya dahil mas malaki yung views ko kay sa original niya. So, ayun. Pero, yun na yun. Nakaano talaga, kumbaga, kung sa Bisaya na dismaya, kasi nga 15 seconds lang, diba? Tapos pinaghirapan mo yung channel mo nga magkaroon ng maraming subscribers, tapos marami ka nang na monetize mo na for a long time, for a longest time. Tapos yun, in 15 seconds short videos lang may nangyayari dahil lang dyan. So it's not worth it talaga, which is like yung unang-una talagang magsasabihin mo sa sarili mo, OMG, really? Are you kidding me? 15 seconds lang, tapos ganyan agad-agad. So, yun, nangyari talaga. Alam mo naman, hindi natin yan makukontrol. So, ngayon, pinadalhan ako ng sulat sa administrator ng YT. Tapos, sinabi, magsulat ako sa kanila kung bakit, i-explain ko sa sarili ko kung tama daw yung decision sa may-ari na i-demonetize ko or isa-strike ako dahil nandoon. So, nagsusulat din ako. Ayan, nag-email ako, blah, 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 blah. In-explain ko sa kanila, ganito, ganyan, na nagre-remix lang ako, collaboration, kasi yung ginawa ko, available naman doon sa short videos, pwede kang maka-remix, pwede kang maka-collab, ganun-ganun. So, in-explain ko sa kanila yon. Tapos ngayon, na-explain ko, pero na-response naman nila, hindi nila tinatanggap ang aking explanation. Kasi nga, kahit pa raw ginawa ko yon, kung ang may-ari ng videos ay talaga namang resididong sasabihin nga, Rios, video ko talaga yan, Rios ko yan. So, wala na akong magagawa at wala din silang magagawa dahil ang may-ari talaga nagsasabing, Rios yan, videos ko talaga yan. Kahit nandoon na nga ako 15 seconds lang nga ako, hindi pa rin nila tinanggap yung aking explanation. Dahil nga yung sa may-ari talagang gustong-gusto talaga na may-ari nga i-take down yung videos at bibigyan ako ng penalties. Yun. So, after binigyan ako ng 3 months, di ba 3 months lang yan? Sabi 3 months, mag-re-apply ako uli. So of course, pag mag-re-apply ka uli, ibabalik nila yung watch hours mo, kung ilan na yung watch hours nandoon sa lifetime mo doon. Kasi minsan, yung sinasabi, yung watch hours natin kasi guys, yearly yan. Yung na-upload mo ngayon, halimbawa 2023, pagka 2024, nagkawala yan sila, mawawala yan sila. Every year, mawawala yan. Parang nag-ano lang yan,
yung halimbawa, sweldo mo ngayon, bibigyan ka ng bonus next year. O, di ba? Halimbawa, yung 13 months, di ba? Every year makakuha ka ng 13 months. Ganon yon. Ganon din dito yon. Ang ating watch hours, mawawala yan within 1 year. So, ngayon, na-upload ka ng 2023, marami kang watch hours. Pagdating ng 2024, mawawala na yon. Unless mag-upload ka ng mag-upload everyday kasi hindi yun, marami ka pa rin meron ka pa rin watch hours nga natitira doon, which is currently yung upload mo every day. Nag-upload ka twice a week, ganon. So, hindi talaga masi-zero ang watch hours mo, pero at least mabawasan talaga. So, yun ang nangyari, nabawasan. So, sinasabi sa akin nga after 3 months, which is 90 days, pwede na akong mag-reapply. So, pinapakita sa YouTube Studio, makikita nyo na yung watch hours nyo, kung ilan kailangan mo, maximum is 4K, yung shorts mo is maximum 10 million within a year. So, nandoon makikita mo lahat sa YouTube Studio mo kung mag-re-reapply ka uli. So, ngayon, nakikita ko na sa akin, of course, nagre-reduce. Ang aking watch hours noon is 3K. So, 3K. So, nagsa-silent live ako. Kasi nga, wala naman akong time magla-live every day. Wala din naman akong time mag-upload ng longer videos. So, nagsa-silent live na lang ako. Nakakatulong din yon. So, silent live every day. So, ngayon, after that, after 3 months, I reached again the 4K because remember, I have balance 3K, so I need 1K more. So, within 3 months, na-reach ko another 1K. So, nagiging 4K na. So, pinadalhan na nila ako ng sinasabi, you are eligible, you are ready to reapply. So, noong 2023, nagre-reapply ako. Late 2023, nag-reapply ako. First time, nag-reapply ako noon. So, ngayon, after ako nag-reapply, sinasabi kasi nga, i-delete mo bago ka mag-reapply, you have to clean your channel to match the community guidelines requirement. So, ngayon, kasi ang nakalagay kasi doon, reuse videos. So, ang tinatanggal ko lang, guys, yung mga remix na videos ko sa short. Okay? Yung mga shorts ko na videos, sinisigurado ko na lang yung mga nagkukulab ako sa shorts videos. Yun ang tinatanggal ko. Tinatanggal ko yung mga collaboration ko. Yun. Tapos, yung mga copyrights ko na halimbawa di ba may mga kantahan doon? May mga kantahan, tinanggal ko rin yung may mga kantahan kasi copyrights, ang daming copyrights, yung 200 altogether ang copyrights ko doon. 200 videos altogether ang copyrights ko doon. So, hindi ko tinatanggal kasi akala ko nga okay lang dahil nga ang sinasabi reuse videos lang. So, anyway, delete. Ang dami kong dinidelete na mga remix na video, shorts videos ko. Pati yung mga reaction videos ko, guys, dinidelete ko, kinaklaro ko na lang. Kasi, mayroong iba eh. So, nire-reaction ko, mayroong mga ibang videos doon. Halimbawa, kay Dr. Ong, Welly Ong. Tapos kay Rafi Tolfo. So, yun. Mga reaction ko, pinag-delete ko rin yun, guys, kasi sinisigurado ko na talaga nga, pag mag-reapply ako, wala nang ibang mukha nga nandoon. Ako na lang. Diba? Sinisigurado ko. So, anyway, tuloy-tuloy na ang aking pag-reapply. Alam mo, so, tuloy-tuloy na ang aking pag-reapply. Pwede pala ako mag-post. So, tuloy-tuloy ang aking reapply. So, ngayon, nag-reapply na ako. Hintay na ako, sabi ko, sana, fingers crossed, sana, ma-approve. So, guys, after 3 days, nandoon ang result.
sinasabi, nandoon pa rin yun nga, I haven't cleaned up my channel. Sinasabihan pa ko, before you reapply, you clean up your channel that compatible for the YouTube community guidelines. Hala, sabi ko, akala ko ba yung reuse lang? Pinag-delete ko nga yung mga reaction ko. So, yun pala guys, kailangan ko talaga na i-delete pa rin yung mga copyrights ko. Kailangan i-delete ko pa rin pala yung mga copyrights ko. So, ngayon, again, sinasabihan naman ko, okay, you can reapply 3 months, it is 90 days. Again, so pangalawa na ha, pangalawang reapply na yun. So, ngayon, nainis ako, kaya hinintuan ko muna. Wala na ako, hindi na ako nagla-live, wala ako karaoke, tinutuloy-tuloy ko yung kantahan ko, tuloy-tuloy, siguro mga 1 year din yung kantahan ko, tuloy-tuloy, binabayaan ko na. Tapos ngayon, this year, dumating ang tax return ko na papers, nandoon yung YouTube, kasali dito ang social media. Aba, binabayaran, may babayaran pala ako sa tax. So ngayon, kahit hindi nila naibigay sa akin ang money ko doon, di ba nung na-strike nila ako, yung na-demonetize nila ako, yung balance ko nandoon pa rin sa kanila, siguro $89 or $90 o siguro malaki na ngayon. Kaso lang nga, hindi nila naibigay dahil nga, yun na nga, na-demonetize ako. So, nandoon lang yun. Pero, magbabayad pa rin pala ako ng tax kahit hindi nila naibigay sa akin. Nakalista na pala yun sa aking earning doon. Di ba nag-sign up tayo ng paperwork doon? So, naka-earn na rin, nandoon na sa earning ko doon. Hindi lang nga nila maibigay, ma-deposit sa aking direct deposit dahil nga na-demonetize ako. So, ayun guys, ganun pala yun. So, ngayon, nag-decide na ako nga, sige na nga, ituloy ko na lang to, i-monetize ko ulit to para at least makuha ko naman din yung pera kasi pinabayad na nga ako ng tax. So, ngayon, early this year, 2023, 2024, na ako. Nag-start na naman ako re-apply. Pero before ako mag-re-apply, kailangan ko muna ang watch hour. So, nag-start na naman ako ng re-live. Nagre-live na ako, nag-silent live ako, nagla-live ako, nga hindi ako nag-host, iniwan ko lang dyan para lang sa watch hours, ganon. Ganon lang yun. Tapos, kasi nga ang kulang noon, nasa 3K or 2K plus. I think 2K plus yata. So, nag-start na ako live na notice nyo. Latest ko, nag-live ako ng nag-live. Tapos ngayon, dahil lang, iinom muna ako ng tubig ha. Nauuhaw din pala ako. Kaya nga, nakakatamad din magsasalita eh. So ngayon, nadagdag na aking watch hour, nadagdag na. Tapos, nag-decide na ako mag-reapply uli. Kasi gusto ko na talagang i-monetize uli. So, nag-reapply ako ulit. Dinelete ko na yung mga copyrighted ko. Lahat ng mga copyright video, na-delete ko yung aking mga karaoke, dinelete ko doon pero dinownload ko muna. Bago ko dinelete sa aking YouTube channel, dinownload ko muna sa aking cellphone. Lahat-lahat ng mga kantahan. So, bali, pag re-apply ko, tinanggal ko talaga lahat ng mga lahat ng mga copyright videos. So, tinanggal ko lahat yun, guys. So, ngayon, ni-check ko ulit, in-inspect ko ulit ang aking YouTube sa YouTube Studio. Nakikita ko doon clear na talaga lahat na copyright are gone.
Yung mga videos ko na mga reaction, gone. Shorts, totally gone. Yung mga hindi sa akin, gone. So ngayon, wala na talaga yung mga live ko. Siguro, wala talaga. Lahat ng mga copyright doon. Tanggal. So ngayon, ito na naman, akala ko okay na kasi sabi nga, ready to reapply uli. Ready. After, ready na talaga. Sabi, ready ka na kasi na-reach mo na ang 4K again. 4K watch hours again. So, na-reach ko na. So, sabi ng YouTube Studio nandoon, ready na to reapply. So, ayan, clean up ko na. Clean up, as in clean up yung mga copyright, gone. Sus, ngayon guys, wala na. Click ko na ang reapply. Clean na talaga yung YouTube ko ha. Clean as in. Sus, after 3 days, nandoon na sa aking YT studio. Sinabi na, you can now start earning money for the supers, yung mga super thanks, supers, yung mga super chat, super stickers, yung mga membership, yung mga ads, yung ads sa YouTube, sa shorts, nandoon nakalagay, you can now start. We will tell you when you are eligible. First, you have to reach this maximum requirements. Yun yung 4K, uli. Kasi yung mga dinidelete ko talaga pala guys, na na mga copyrighted, dinidelete ko. Ang copyright kasi sinisigurado ko na nga kasi yung dati, di ba, hindi ako pinapayagan, sabi, clean up ko raw ang aking YouTube before ako mag-reapply, kaya tuloy hindi ako na-aprobahan. So parang nadala na talaga ako. So pag kasi kini-clean up ko na talaga. Ang nangyari na naman ngayon, pag clean up ko, nabawasan na pala yung watch hours din. Kaya at least tinanggal na nila ang strike ngayon, wala na yung strike. Tapos yung mga binalik na sa akin yung mga signs and everything. You are qualified to earn all of this for as long as you can reach, or you can reach this requirements, which is 4K hours and all of this blah 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 ads and everything like that. So you have to reach this qualification. If you qualify this, you're automatically back your $sign, green $sign. Hi! So ngayon, pagtingin ko sa YouTube Studio, wala na, nagiging, ilan na ba? 1,900 something ang aking watch hours. Grabe, oh my God, sabi ko, what? So babalik na naman ako ngayon. Magla-live na naman ako ngayon, mag-silent live na naman ako ngayon, or whatever I'm gonna do to earn again the watch hours. So magsa-start na naman ako. Pero at least kung ma-earn ko na yan, wala na rin problema. Balik na lahat kasi clean na nga. Pero lang nga, nabawasan ang aking watch hours. So mag-start na naman ako. As in, parang nag-start ako sa the beginning. Pero at least hindi na yung subscribers. Kasi nga, marami na akong subscribers. As in, nag-start ako ng beginning for the watch hours only. For the watch hours only. So, I'm starting again from the beginning, like it as if naghahanap ako ng watch hours. You know? So, start from the beginning. So, ngayon, talagang naghahanap ako ng watch hours. Kung mag-reach ko ang aking 4K watch hours, mag-reapply ako doon. Pupunta ako sa AdSense uli. I-activate ko yung AdSense. Tinanggal talaga, guys. I-reactivate ko yung AdSense ko doon. Lagay ko, as in, nag-apply ako ulit, guys. As in, talagang nag-start ako ng apply. So, ano ko yung AdSense ko doon. At ayan na. Ganun ang mangyari.
Kaya nga naman itutuloy. Ako meron naman ako isang channel na monetize na matagal na yun, yung Tambayan ng Pinoy Abroad. Pero gusto ko lang talagang i-monetize to uli guys kasi marami na kasi itong subscribers. Besides, yung earning nito nandoon na marami na yung pera nandoon, hindi lang nila binigay sa akin. So, nandoon na yun. Ang Chris Weber Vlog USA, meron na yung earning nakatago lang. Hindi nila ibibigay talaga pag hindi ito ma-monetize uli. So, ngayon, pag ma-monetize ko uli, maibigay na nila yun sa akin. So, yun din. Tapos, pero ang pinaka-main reason nga gusto ko talaga itong ibalik o monetize kasi malaki na talaga ang subscribers nito. At itong channel na to, gusto ko na gagawin kong ito naman talaga ang main channel ko. Kasi pag once na mag-retired na ako sa work, which is long time pa, pero alam mo na, I always plan ahead. Meron na akong channel na at least, nandito na, meron akong channel, hindi na ako. Kasi alam mo naman ang YouTube parating nag-change, di ba? Everything changes. Everything changes. It's not gonna be still the same. Always everything changes. Kaya magsigurado na lang tayo. Kasi ang YT ngayon ng community, perting pagka-stricto malay mo, in the near future, stricto ng stricto, marami nang i-stricto. Kaya, ayun, sisiguraduhin na lang at as much as possible, sisiguraduhin ko na lang na maibalik ang aking dollar sign nito. At least, pagdating ng araw, kung ready na akong mag-vlog, yung vlog talaga nga very actively. So, at least dito na. So, ganun yon. Inom muna ako ng tubig ha.
So ngayon gagawa na naman ako ng shorts para dagdag ng ano guys. So ngayon, para sa kakaalaman ng iba, ingat-ingat lang talaga kayo sa YouTube nyo kasi ang hirap guys, lalo na sa watch hours. Ang hirap kumuha yata ng watch hours. Okay lang kung magla-live streaming ka, yung wala kang ginagawa, puro ka na lang live streaming. Ako kasi nag-work kasi ako, natatamad na akong magla-live pag galing sa work. Ang gusto ko, i-relax ko na lang, manood ako ng Netflix, ganon. Ayaw ko nang dito sa camera, maghanap-hanap, tapos blah, 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 blah. Napapagod na ako niyan, kaya ayaw kong magla-live. Kung gusto kong mag-videos na lang at least. Mag-upload ako ng 10 to 15 minutes na videos, okay lang yon kaysa magla-live ka nga haba-haba, 1 hour, 2 hours, 3 hours. Nakakatamad na, okay lang talaga yan sa mga taong walang nagtatrabaho at yung mga tao namang nagtatrabaho pero gustong-gusto lang talaga. Pero iba kasi ako, my mindset is so different. Kasi gusto ko after work, I wanna go home and relax. Watch TV, watch my own favorite show in the Netflix, ganon-ganon. Yung mga television, lalo na yung mga Korean thing. Hay, nako, minsan nasisira ako dyan guys. Magsige na lang ko sa Netflix. Maraming Korean dyan sa Netflix na series. Ang gaganda-ganda. Kaya doon ako mag-spend ako ng time doon. So wala na akong time dito ganon-ganon. So yun. Yun ma-advise ko lang kung kayo ay YouTuber na busy naman kayo talaga sa original na work niyo, alagaan nyo na lang yung channel niyo kasi ma-stricto si YouTube kasi masyado na siyang ma-stricto ngayon. At unang-una, okay lang sana kung ma-stricto siya kung easy lang tayo makakuha ng mga watch hours. Ang hirap-hirap Yun ang sinasabi ko, madali lang sa mga taong nagla-live sila ng longest time, tapos all the time. At maraming nanonood sa kanila. Yun, madali lang yun ang watch hours para sa kanila. Pero people like me who work really hard every day and don't have a time to live for at least longest time and all the time. So, mahirapan talaga ako sa watch hours. So, itong mga sinasabi ko para lang to sa mga taong busy sa life tapos meron silang channel. So, ang gagawin nyo na lang, ingatan nyo na lang ang channel nyo. Kahit na lang siguro mag-upload na lang kayo ng sarili nyong videos. Huwag na lang muna kayong magamit ng mga remix dyan kasi minsan nadadali kayo dyan. Seconds lang yan, madadali yung channel nyo kahit seconds lang yung remix nyo dyan. So, ganon ka-stricto. Yung mga pinaghirapan nyo masisira tulad ko. Experience ko na yan ngayon. Nakatatlong apply na ako ngayon. Kung mag-apply ako after this, after ma-reach ko ang 4K, mag-re-apply ako. Yun. Pangatlong apply ko na to. Pero hindi naman ako nagsa-stop kasi ngayon sinabi ko nung una, yung a little while ago, na I have to keep this channel dahil nga marami na akong subscribers. Pinaghirapan ko yung mga subscribers ko na yan, di ba? So ngayon, ang goal ko na lang talaga na makakuha ako ng watch hours, which is meron naman akong StreamYard. So ang StreamYard nang bahala magla-live dyan.
pwede naman, pag i-on ko ang StreamYard, pwede naman kayong mag-chat sa live chat dyan. So, yan na. Yan na ang ano ko. So, ayan, shout out Vincent Santana, shout out Monique Reyes, shout out Tina Garcia, shout out Dinois, shout out Anino Angel, shout out Janet Barona, shout out Lovely J, shout out Golf Steward, shout out Rima Yebra, New York. Shout out Maricel. Shout out Jovi, Virgie USA. Shout out Sasha. Shout out Press Caroline. Shout out Pressy Castelio. Shout out Jane Keller. Shout out Mark Magat. Shout out Kuya Waray Vlog. Shout out tingnan ko, marami pa akong i-shout out dito. Minsan kasi gusto ko ring mag-live. Pero sa ngayon, meron pa akong Korean nga series na inano ko sa Netflix. Ang ganda-ganda guys. Naku, ma-addict ka talaga sa pagpanood sa kanila. Ang ganda-ganda. Talagang subaybayan mo sila at sabihin mo nga, sa work nga ako, minsan nga, gusto ko nang I wanna go home now dahil sa aking show na gusto kong panoorin sa ng teleserye ng Korean movies. Shout out Mimi Ngale, Jane Keller. Okay. So, yun guys. Ngayon, at least, marami na kayong alam dyan. Ang subscribers ngayon, madali lang kukunin. Dati-rati ang tagal. Pero ngayon, kasi maraming nagla-live ngayon guys nga. Tawag nito. Maraming nag-live streaming ngayon na tumutulong sa paglago ng subscribers nyo. Yung tinatawag na banana. So yun, marami sila yung grow your channel, ganon, dikitan, live streaming for dikitan. Dikitan which means hug to hug, which means dikitan, hug to hug. Ayun yung sub to sub. Pero alam mo naman, bawal yan sabihin ni Whitey kasi alam mo na, baka mamaya maano pa tayo. Maraming bawal kasi si Whitey. Kaya ayan ngayon, dito ngayon, kailangan ko naman ang another 2K kasi may balance pa ako ng almost 2K. So, kailangan ko na naman yan. Hindi ko alam kung kailan ko yan makukuha. Pero ang goal ko talaga, gusto ko talaga siyang immunize, babalik. So, if you haven't subscribed to this channel, Chris Weber Vlog USA, please subscribe and like na rin. Kasi yung mga like din, nakakatulong din yan sa algorithms, guys. Yung mga videos na may nag-like, may nag-comment, kahit negative comment niyan, it doesn't matter yan ni algorithms kasi counted din yan. Pero lang nga, who wants the negative comments. We always want the positive, you know. Pero hindi naman natin yan maiwasan nga sa ating videos na-upload or lives natin. Meron talagang negative comments or bash sa iyo kasi it's just natural because we are not the same mindset. Our mind is different. Your thinking is different from my thinking. That's all there is to it. So, hindi natin yan maiwasan ang mga ganong mga comment. So, you just have to strong mind. You just have to, like, ignore it. You know? You just have to, like, ignore it. Huwag kang magpa-apekto
dahil it's just natural. This is a social media. Tapos, ikaw ay vlogger, nag-upload ka, nagsasalita ka sa live. So, you have to expect na some people likes what you're saying, and some people do not like what you're saying. And you cannot please everyone. So, ayan. So, tanggapin mo na lang yan kung sakasakaling kung ikaw naman ang may control sa channel mo. So, if you really don't like it, there is a settings in there that you can control the comment there. So, you can control it. And if you don't know how to do that, all you have to do is just go to your comment, to your videos, and go to the comment section, and you can delete it yourself. So delete that comment. You can do that because you're the one who is moderator, and you're the one who owns it, and you're moderator. You can do it by yourself because it's your channel. Okay? So, ayan. But anyway, magsa-start na naman ako ng watch hours. Watch out sa aking live mamaya. Ano lang yan? Silent live. Meron akong sunglasses na transition. Transition means kung nasa outside ako, ang aking eyeglasses, instead of clear, magiging black. Automatic magiging sunglasses. Pag pupunta naman ako sa loob, magiging white glasses. So this is white right now because I'm in here inside. But if I go outside, especially it's sunny, this lenses, this glass becomes black. So it's sunglasses. So that's called transition. It's very expensive, but it's really, really convenient. Because before, long time ago, wala pa akong transition. I have this transition 4 years now. Every 2 years, I change my eyeglasses. But I do have my transition 2 years now. So, 4 years now. And every 2 years, I change. So, next year, mag-change naman ako. Magpagawa naman ako ng transition. But before nga, wala pa akong transition. Ito ang ginagamit ko, guys. May 4 akong ganito. Tapos, ginaganyan ko lang yan. Nilalagay ko under my eyeglasses. So, yan. Ginaganyan ko yan, guys. Okay naman din kasi talagang covered siya. Covered talaga siya, guys. As in, dito, walang papasok na heat. Nako-covered siya. Kaya safety talaga ang mata mo, yung mga eyeballs mo. Safe talaga siya. Walang sun nga makapasok dito na area. Dito na area covered siya. Dito na area covered. Lahat dito nga area covered siya. Wala talagang heat na makapasok. Kaya talagang secure at alaga yung mga mata mo. Ayan. At naku-covered yung eyeglasses mo. So, yan ang gamit ko dati. So, since nga usong-uso na ang transition, so, nagpagawa na lang din ako ng transition. I think 10 years ago, nagkaroon ako ng transition 10 years ago. Pero gaya ng sinasabi ko, every 2 years nag-change ang eyesight ko kasi requirement yan sa work that we have to be 20/20 vision sa work. So every year nag-change, nag-eye exam kami, tapos kahit konti lang changes, kailangan mag-change ka ng another eyeglasses. Kailangan talaga, as in mandatory. So ngayon ang dami-dami kong eyeglasses sa house, kaya ang ginagawa ko, every 2 years nagda-transition na lang din ako para at least hindi na ako magdadala ng ganito. Pero dinadala ko na lang din siya, guys, kasi minsan kasi ito makikita lang siya dito. Yung eyeglasses ko kasi eyeglasses lang talaga siya. Mag-turn lang siya ng dark pag nandun ako sa labas. Pero yung sa side nito, marami pa siyang gap na makapasok pa rin yung heat, yung mga UV index, ang mga makapasok pa rin sa sa eyes mo area at magda-dry ang mata mo kasi sensitive ang mata ko, guys,
Meron kasi akong astigmatism, kaya magda-dry-dry yung mata ko. So, kailangan talaga naka-covered yan. Eh, minsan, pag talagang dry, humid outside, minsan ito na lang kino-covered ko kasi talagang covered talaga siya. At ang ganda ng aking paningin, hindi magda-dry sa mata ko. So, yan din ang benefits nito nga. Ginakip ko lang siya as if kung ginagamit ko pa rin. Dahil nga, pag summer dito, minsan ang UV index dito, humidity dito grabe, super grabe. Para kang nandoon sa oven din. Paglabas mo sa bahay, para kang nandoon ka sa oven. Pagkainit-init, yung humidity. So ito, nakakatulong yan sa mata. Ayan. Bago pala yan. Ito ko, yung kong power bank yan sa aking cellphone, no? Puno pa siya ng battery. Hindi pa yata nagamit. Puno pa siya ng battery. Pero i-charge ko pa rin siya. So, ayan guys. So, maya-mayang konti, after dito sa aking videos, mag-ano ako, silent live ako. Hindi naman silent live. Lagyan ko lang ng para hindi boring. Lagyan ko ng sounds siguro. Hindi siya boring. Para lang siya sa watch hours. Guys, oh. Ang dami-dami kong small angels. Yan. Ang dami-dami yan, guys. Ano ito Christmas tree. So, para to sa Christmas tree. Yung mga ornaments sa Christmas tree. Ayan, ang dami talaga. So, ready na ako. Ang dami-dami. Ang dami-dami. Ito yung baunan ko kasi ayaw kong kumain ng marami. The reason why nga sa work, magdadala din ako ng pagkain dahil minsan hindi ko magustuhan ng pagkain sa cafeteria sa aming work. So, nagdala ako ng pagkain, nilagay ko dito sa pinakamaliit kong lunch box. Ang lunch box ko, maliit. Kasi ayaw kong kumain ng marami. Ito yung dala ko. Yung high fiber na oatmeal in the pack. Yan, dala ko yan. Kasi 1 minute lang yan. Microwave ko lang yan sa work. Tapos ito, kung meron akong isda, tas rice, dito ko ilagay. Ayan, meron pa akong pagkain dito. Hindi yan isda, is ham yan. Nga ni-roll ko. At with the cheese. Nakainan ko na yan kasi sobra ko na nga ito kanina. Diba? Laman ito is ham, cheddar cheese, spring onions, it's really good.
Yung smartwatch ko, health watch to. Ito yung ano, sa paglakad ko, mag-exercise ko. Nandito lahat yun guys sa health watch. So ayun, ang plan ko dito sa channel din guys, ang gusto kong mangyari dito sa channel pag may time na ako, ibibigay ko sa inyo ang aking email address or sa aking messenger. Magpapadala kayo ng any stories, true stories, your life story, marriage story mo, boyfriend stories mo, love life mo, nang nangyari sa buhay mo, mga horror story, lahat-lahat na mga stories nyo guys. 1 hour and up, bibilhin ko ng 100 pesos. So kung ikaw ay may stories ngayon sa life story mo na nagtaas ng 1 hour or 2 hours na sinulat mo, babayaran ko yan ng 100 pesos. Ipapadala mo yung story mo sa aking email or sa aking messenger. Padala mo yan doon, tapos babayaran kita ng 100 pesos. So, bawat story senders, babayaran ko ng 100 pesos. So, if you are interested, kayong mga Filipino dyan, kung interesado kayong magpapadala sa akin ng story nyo na ang taas ay 1 hour or more, padala nyo sa akin at babayaran ko kayo ng 100 pesos. So, kung makagawa ka ng story mo ng 5 stories, mabigay mo sa akin, 500 pesos na yan. Bakit binibili ko yung story nyo? Dahil babasahin ko dito. For example, ang story nyo. Gusto nyo isi-share sa akin yung story nyo na nung nagkaroon kayo ng jowa. So, ang headings doon, padala nyo sa akin, sabihin mo, Dear Ate Chris. Ang title doon, My First Boyfriend. Tapos dito, sulat ka na, Dear Ate Chris, ito ang aking kasaysayan noong first jowa ko. So, ayan, sabihin mo na. So, yan ang babasahin ko. Kahit hindi nyo ilalagay ang totoong pangalan nyo, okay lang. Mas maganda ngayon para at least for security purposes or personal security purposes. So, ayan. At yung sinasabi ko ngayon, ganito, iulitin ko pa yan. But if you are ready already, you can just reach me in my messenger, Tambayan ng Pinoy Abroad. Tambayan ng Pinoy Abroad. Or sa aking email address. So just let me know in my Tambayan ng Pinoy Abroad, YouTube, Facebook guys, Facebook. So, yan ang aking Facebook. Tambayan ng Pinoy Abroad. Tambayan ng Pinoy Abroad. So, i-message nyo ko dyan. Request nyo ako sa message nyo. Sabihin mo, meron akong story Ate Chris. So, ayan, ako nang bahala dyan. Tapos, pag mabasa ko sa message nyo, ikupunta ko rin kayo by messenger. Tapos, kung makuha ko ng story nyo, means binili ko na yan. Wala na kayong pakialam ha. Basta babasahin ko sa aking dito, sa aking show dito, Ate Chris Weber Show dito sa Chris Weber Vlog USA. Babasahin ko yan. Wala na kayong pakialam dahil binili ko na yan sa'yo. But I will respect it. Hindi ko dagdagan. Bagkos kukunan ko pa yan ng mga i-edit ko pa yan, pero hindi ko dagdagan yan. Hindi ko dagdagan yan sa inyo yung story, pero hindi ko dagdagan. Tanggalin ko lang yung may mga, halimbawa yung may mga
may mga bawal sa YouTube na ano. So, tanggalin ko lang yon pag bawal. Yung mga words na yan nga bawal, tatanggalin ko lang yon. Pero hindi ko magdagdag. Sorry nyo talaga yan. So, wala na kayong pakialam ha. Binibili ko na yan eh. So, ngayon, kung mabili ko na yan, babasahin ko na yan dito sa aking show. Okay? So, tuloy-tuloy na yan, guys. Tuloy-tuloy. Kasi yan ang plano ko dito sa Chris Weber Vlog USA channel. Tuloy-tuloy ko na yan. Babasa. And meron akong isang channel. So, pag upload ko dito, i-upload ko rin yan sa kabila. As ang sinasabi ko na, binili ko na yan sa inyo. So, wala na kayo pakialam dyan. So, binibili ko ang story nyo. Okay? So, ayan. Reach nyo lang ako doon. Kaya mag-start ako basa. Hopefully, kung ma-monetize na ito uli. Yan ang aking plano. So, ang goal ko ngayon, kailangan ko munang ma-reach ang 4K watch hours nito para mag-apply ako ng monetization. Okay, guys? So, if you are new in my channel, please subscribe to this channel and stay connected forever, and I'll be here forever. And I'll see you next video. Shout out Pure Heart USA, shout out Caroline Marcelo, shout out Mylene Cabello, shout out Jane Keller, shout out Mark Magat, shout out Rod Lionheart, shout out Esteban, shout out Lynn Alastrado, shout out Delia Lopez, shout out Kuya Waray Vlog, shout out Tan Tolentino. Shout out, sino pa yun? Lisa USA. Shout out, Gata sa Tahong Burn. Sino pa ba yun? Shout out Esteban Edena. And shout out FLM family. Shout out FLM Francis Leo Marcos. And shout out sa mga ka-YouTube ko and YouTuber and viewers. And shout out sa aking mga friends ko rin na ayaw magpa-shout out. O gustong magpapa-shout out pero ayaw magpakita ng mukha. Marami sila, guys. Marami akong mga friend na gustong magpa-shoutout sa pangalan lang, walang last name, pero ayaw magpakita sa social media, sa aking video, ayaw na ayaw, pero okay lang daw nga i-shoutout ko sila sa by name lang. By name, no last name. Ganon yun sila. Ay, mga private kasi yun, guys. Mga private people. So, we respect that. Alam mo, pinadalhan na naman ako nito. Biggest sale daw, biggest sale. So, ngayon, gusto naman nilang mapuntahan ako sa car dealer na at bibintahan na naman ako ng another truck or Hummer. Ang Hummer na gusto ko is worth of $120,000. Yun ang gusto kong Hummer. Nga gusto kong magkaroon yung 2024. Grabe pa. Crab daw yun eh, crab. Gusto ko yun. Pero, yun na nga, super mahal. Pero alam mo na, pag may work ka, pwede mo yang mabili. Which is financing. Financing lang. Uso naman dito. Dito sa Amerika, guys, pag may work ka, absolutely, mabintahan ka. Mga financing lang nga. Bayaran, kumbaga bayaran, monthly payment. Yung house mo is monthly payment, mortgage. Yung vehicle mo is monthly payment, financing, which is sometimes 4 years or 6 years. Ganun lang yun. Ang mga cars kasi dito, guys, parang mga vehicle dito, mag-finance ka, which is
maximum is 4 to 6 years. Yung iba, 7 years. Pero ang tagal na yun. Laki ng interest noon. Pero kung may pera ka, pwede mo namang anuhin. Pwede mo namang bayaran din in advance. So, okay lang yun. Pero, yun nga sinasabi ko. Pag may trabaho ka lang, magkaroon ka talaga ng dream mo. Tinatawag na American Dream. Pag may trabaho ka, American Dream, marireach mo talaga. Bye-bye! Mag-bye-bye na ba ako? Wow, 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 wow! Wow, 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 wow! Gagawa ako ng reels, guys. Alam mo, mahilig ako sa loose eh. Kaya, ayan o. Yung mga uso ngayon nga, pants. Paano ko ba to? Yan o. Yung mga Rambo style. Yung dati. Ayan. Yan ang mga pants ko. Look into your eyes. You will find. Ay, okay lang yan sila. Song the Where is it?